Nakakasawa na si Robin Padilla, no? Yun nga lang kasi, paano natin titigilan si Robin Padilla? Siya mismo ayaw tumigil. So ito, kwento na lang po natin to para makuha po natin yung narrative, no? Meron lang po akong papakita sa inyo na post niya po ni Robin Padilla 4 days ago. Kasi connected ito, dun nga po sa post niya kanina na tinawag niya tayong mga ugok. Ugok daw tayo. Dito mga ka-streetwise, dito po sa post ni Robin Padilla. A true statesman, ang kapakanan ng mamamayan ang una sa lahat. Ang hindi pagkakaintindihan ay inaayos, hindi pinapalaki. Ang tunay na matapang ay siyang makakapagpigil sa sarili sa oras ng matinding galit. Kaya nga, never decide when angry or upset. Pagpupugay at saludo sa magaling na Pangulo ng ating Republika, Ginoong Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, dito po sa post na to mga ka-streetwise, ang binabanggit dito ni Robin Padilla ay pinupuri niya nga po si PBBM kasi nga maganda daw po yung foreign policy ni PBBM. Pero mga kababayan, napaka-double standard nito. So, paano ko nasabi? Kasi mga kababayan, kanina 6 hours ago, shinare niya rin po kasi yung post ng Politico. So, ang sabi dito sa shinare nga po ni Robin Padilla, no, na syempre ito, nag-agree siya dito. Kasi nga, shinare niya. Sabi dito, Robin Padilla wants everyone to understand that foreign policy is President Ferdinand Marcos Jr.'s job. So, let him do the talking and walking on issues related on the West Philippine Sea. So, basahin po natin yung buong report. Ang sabi dito ni Robin Padilla, shut up na muna ang mga ososero at KSP. Let Marcos do his job on West Philippine Sea issue, Robin Padilla. O mga KSP pala kayo eh. Robin Padilla is calling on the ososero and KSP or kulang sa pansin individuals to sip it and let President Ferdinand Marcos Jr. handle the issues related on the West Philippine Sea. So ngayon, ang gusto ko lang ipakita dito ay sabi ni Robin Padilla ay sumusuporta at believe siya sa ginagawa nga pong foreign policy ni PBBM. Ayan po yung punto eh. Ayan ang gustong sabihin ni Robin Padilla dito eh. Pero kung babalikan po natin yung ginawa niyang kalokohan sa Senate, iba naman po yung kwento nun. So ito, panoorin natin to balikan natin kasi dito po lumalabas po yung pagiging ipokrito nga po ni Robin Padilla. O mga KSP kayo eh. O tandaan nyo mga kababayan bago ko i-play itong video na to, tandaan nyo po yung sinabi ni Robin Padilla ngayong araw lang. Diba? Pabayaan daw po natin si PBBM sa kanyang ginagawa sa foreign policy at saka believe daw po siya kay PBBM. Pero mga ka-streetwise, panoorin muna natin to and then explain po natin na sobrang ipokrito ni Robin Padilla dito. Okay? Sige. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense. In defense. Hindi po nagre-responde kung hindi po sa treaty ally po natin sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Opo. Depensa. Opo. Malinaw po yun, di ba? Yung ating mutual defense treaty. Opo. Hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. So far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Hindi po. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano. Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong. Dahil sa dami, titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. So tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo. Talagang. Yun po necessary dahil... Tinigil ko na. Nakakainis na eh. So, ito mga kababayan, ang gusto ko lang ipunto dito mga kababayan, actually, napanood na natin itong lahat sigurado ako 99.9999% napanood na natin to dito. So, ang punto ko lang dito mga kababayan, kinukundin na po ni Robin Padilla talaga na meron pong kano dito po sa Pilipinas. Especially nga po sa issue nga po ng West Philippine Sea. Pero, dito po kasi lumalabas yung pagiging ipokrito ni Robin Padilla. Kasi, ang sabi ni Robin Padilla kanina,
suportahan daw po natin si PBBM sa foreign policy at believe daw po siya kay PBBM. Pero dito po sa interview po na to, mukhang hindi po ayun ang issue dito. Hindi po siya believe sa Amerikano. Nakalimutan ba ni Robin Padilla? Ito yung pinakagusto kong ipunto dito eh. Nakalimutan ba ni Robin Padilla, mga kababayan, na kaya po nandito yung Kano, hindi lang po Kano, pati po Japan, Australia, pati yung France andito, pati yung India, pati yung Malaysia, di ba, andito, dahil po yan sa foreign policy ni PBBM. Ganun lang ka-basic yun, mga kababayan. Kasi mga kababayan ito, no, meron po kasi tayong tinatawag dito na what do you call this? Republic Act number 71557. So ito po yung trabaho po talaga ng foreign policy po ng Pilipinas. At dito po nakalagay po dito mga ka-streetwise, hindi ko nababasahin kasi sobrang haba nito. Dito po sa batas po na ito, mga kababayan, ang pakikipag-usap po ng Pilipinas sa ibang bansa ay ang pinaka-utak po niyan ay presidente. So ang ibig sabihin nun, mga kababayan, kaya po nandito po yung mga ibang bansa po na yan, andito po sa Pilipinas at tinutulungan tayo dahil po yan sa presidente. Hindi po yan gawa-gawa ng DFA or ng AFP or ng Coast Guard. Hindi po sila nag-invite niyan dito, yung presidente. Di ba, mga kababayan? Isipin niyo, mga kababayan, napakawalang sense ng sinasabi ni Robin Padilla. Ang sabi niya, ulitin ko lang, ang sabi niya, suportahan yung foreign policy ni PBBM at believe siya kay PBBM. Pero doon nga po sa interview na yon, kinukundina niya na merong Amerikano dito, pero in reality, si PBBM po yung may utak niyan. Senador siya, dapat alam niya rin to, itong 7157 na to. At saka, mga kababayan, hindi lang yan. Pati rin po kasi ito, nakalagay ito sa Constitution natin. Sa 1987 Constitution, sa Section 18, ang sabi dito, the President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines whenever it becomes necessary. He may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence. So, base po sa Constitution natin, at dapat alam din ito ni Robin Padilla, na kaya po nakikipag-alyansa ngayon yung armed forces natin sa Amerika dahil po kay PBBM. Grabe naman to. English kasi kaya hindi niya naintindihan, grabe naman to. Di ba nga, mga kababayan, hindi ka makuha yung pagiging ipokrito nito ni Robin Padilla. So, supportahan daw si PBBM, pero yung ginagawa po ngayon ay pagkundina naman ni Robin Padilla sa mga ginagawa po ng ating presidente. So ano ba talaga? Bobo nga kasi. Hindi nga, di ba? And then, ito pa. So, sa bandang baba po, meron siyang kinoment dito. So, yung comment niya sa baba, ito yung comment niya sa baba, no? Okay. Mga ugok. Ayan, no? Linaw-linaw, oh, Robin Padilla, mga ugok. Ugok pala kayo, eh. Ayan, no? Sabi ni Robin Padilla, mga ugok, bago kayo humirit, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea at subukan nyo, tapang nyo, nang walang dayuhan na nagpapalakas ng loob nyo. O kita nyo, mga kababayan? Kapapost nyo lang to kanina. Akala ko ba sasuportahan mo si PBBM? Tapos ngayon, kinukundina mo naman yung mga dayuhan na tumutulong sa atin. Ugok pala kayo, eh. Ay, nako, Robin. Umusahin natin to, no? Mga ugok, bago kayo humirit, pumunta muna kayo sa West Philippine Sea at subukan nyo, tapang nyo ng walang dayuhan na nagpapalakas ng loob nyo. O, yun. O, ano ba? Sino ba pinaparinggan mo dito? Yung mga sundalo natin? Kasi ayan yung sinabi niya kanina, eh. Di ba sa video, kaya pala lumalakas ang loob ninyo kasi meron tayong kakampi. Robin Mau, pwedeng ano, Mau Robin, pwedeng Mau Robin, no? Pwedeng ganun. O, continue natin. Ang tatapang nyo para kayong mga langaw, oh. O, ang tatapang nyo para kayong mga langaw sa ibabaw ng kalabaw. Bumilib kayo sa Pilipino. Puro Pilipino kayo dapat. Kaya nga natin kinukuha yung West Philippine Sea kasi nga pro-Pilipino tayo. Ay, Diyos ko, ano ba yan? At pagkatapos niyan, mga kababayan, dyan po sa comment niya na yan, sinare niya na naman po itong video niya na yan. O, sinare niya na naman yung video na yan. Ayan, no? Yung video niya na pinagmamalaki. At ang nakakatawa dito, mga kababayan, yung kaibigan po natin na si Johnny the Vlogger, si JDB,
Nang comment si JDB, no? Sabi ni JDB, no? You to keep the change, Senator Homsak. Anong Homsak? Pati si JDB na pa-comment eh. So, napa-comment ako, di ba? Patola ka, sabi ko kay JDB. Kasi mga kababayan, kapatol-patol naman talaga to. Bilang isang senador, napaka-unethical po na makita ito sa Facebook page mo. At saka mga kababayan, yung video po na yan, yung shinare po dyan ni Robin Padilla, ito po yon. Panoorin natin kung ano yung video na yan na pinagmamalaki na naman ni Robin Padilla. Ito yon, ito yon. So yun. Ayun na naman. Yung video niya na naman na andun siya sa West Philippines na kumakanta. Ano yun? Pasensya na kasi ako naniniwala naman ako no na kailangan pa rin nating respeto si Robin Padilla bilang isang senador at bilang isang tao. Pero ano to? Ano na naman to? Di ba parang parang ikaw mismo sumisira sa sarili mo eh. Sabi ko sa inyo eh. O di ba dapat nga po talaga hindi ko na dapat i-content yan. Well, pero pag ganyan pa rin yung ginagawa ni Robin Padilla, edi magagawa natin. Oh, bugbog na nga si Robin Padilla sa mga vlogger eh. Pero parang ang lumalabas dito, parang nagiging manid na po talaga siya. Ayun ang punto dito. Oh.